Natagpo ang patay sa Rodriguez Rizal ang negosyanteng si Anson Ke at ang kanyang driver na si Armani Pabilio mahigit isang linggo matapos silang may ulat na nawawala. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP para sa kaso. At mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan ang investigasyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Kahapon nga po sir ay nahukay na po at na-recover po yung bangkay po ng dalawang kidnapping victim po. Ito po si Ginoong Kong Yuan Go o also known as Anton Tan. Kasama po yung kanyang driver po na si Mr. Pabilio po. Kapwa nakasilid sa nylon bag, nakapackaging tape ang muka at nakatali pa ang mga kamay. Ganito ang itsura ng nawawalang Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at driver nitong si Armani Pabilio nang matagpuan ang mga biktima na iniwan sa malabong bahagi sa gilid ng kalsada sa Rodriguez Rizal. Hindi muna idinetalye ng PNP kung paano pinatay ang dalawa pero nakitaan ng mga pasa at sinyales ng strangulation ang mga labi ng dalawang biktima. Kabilang sa mga tinitingnang anggulo ng pulisya ay may kinalaman ito sa Pogo. Posible rin niyang dati nang nasangkot sa kidnapping ang mga grupong nasa likod ng krimen. Bukod sa mga Pinoy, inaalam din ang posibilidad na mga dayuhan din ang nasa likod ng pagdukot. Sabi ni PNP spokesperson at PRO3 Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, huling nakitang buhay ang mga biktima nitong Marso 29. Sakay ang isang itim na luxury van na nitong Abril 8 lang ay natagpo ang abandonado ng PNP Highway Patrol Group sa Quezon City. Bate naman sa isang mapagkakatiwalaang source, 3 beses daw nagbayad ng ransom ang pamilya ng biktima na umabot sa halos 100 milyong piso. Hindi raw ito karaniwang kaso ng kidnap for ransom dahil sa kabila ng pagbibigay ng pera ay tinuluyan at pinatay pa rin ang mga biktima. Inaalam na ng PNP kung talagang kidnapping lang ba ang motibo para makakuha ng pera o kung may iba pa. What we can say right now po ay we are pursuing some leads po at as to what extent po yung leads po na ito ay nandun po tayo sa direksyon na tinitignan na yung mga involved po dito ay possibly involved din po sa ilang kidnapping incidents po. Dahil sa magkakasunod na insidente ng kidnapping, sinibak na sa pwesto ang hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Police Brigadier General Elmer Ragay. Ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. Today, nag-assume na po sa office si Colonel David Poclay. Ngayong araw ay agad nagsagawa ng case conference ang PNP para mabusisi at mailatag yung sinasabing missing link sa kung paano isinagawa ang krimen. Tuloy-tuloy rin ang isinasagawang backtracking sa CCTV ng PRO3, PRO4A at ng NCR para makita yung mga pagkilos ng biktima maging ng mga posibleng nasa likod ng insidente. Samantala, ipinag-utos din ng PNP Chief Police General Romel Francisco Marabil ang pagbuo ng Special Investigation Task Group o SITG na siyang mangunguna sa pag-iimbestiga sa nangyaring pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman at sa driver nito. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinatututukan rin ang investigasyon sa pagkidnap at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman. Sa press briefing sa Malacanang, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ibinili ng Pangulo na bantayang mabuti ang lahat ng kaganapan sa kidnapping slay case. Ito ay upang maiwasan na rin sa hinaharap ang mga ganitong klase ng krimen sa harap ng pagpapahiwatig ng pangamba ng Filipino-Chinese business community. Patuloy po ang pag-iimbestiga po dito, hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.